Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng ating pagkakakilanlang pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabatang mga manonood, patnubay ng magulang ay kailangan. Sa lubog na baryo. Sa liblib na bahagi ng Negros, may isang baryo na hindi na binabanggit ng mga taga roon. Walang makaalala kung kailan ito nawala sa mapa, basta raw, isang gabi, nilamon ng dilim. Ang pangalan noon, Sanraga. Sabi ng mga matatanda, hindi raw ito sinira ng gyera o bagyo, kundi ng mga nilalang na gutom sa laman ng tao. Walang gustong maglakbay papuntang Sanraga. Hindi raw iyon baryo, kundi isang bitag ng dilim. May mga gabi raw na maririnig ang tik-tik, tik-tik, tik-tik. Tunog na parang ibon, ngulit kapag papalapit, biglang lumalayo. Sabi nila, yan daw ang paraan ng tik-tik ng lubog para linlangin ka. Ang sino mang makarinig niyan sa labas ng bahay, huwag lalabas. Dahil kapag tumigil ang tunog, ibig sabihin, nasa bubong mo na siya. Si Lando de la Peña, dating pulis, ay ipinadala sa Sanraga matapos masangkot sa isang insidente kung saan pinatay niya ang isang kabaro, ang taong pumutay sa anak niya. Hindi siya tinanggal sa serbisyo, pero pinatapon sa malayong baryo. Parusa, tahimik, kamatayan sa dahan-dahang paraan. Pagdating niya, kakaiba ang amoy ng hangin. Parang bulok na karne. Walang bata, walang hayop. Tanging mga matatandang tahimik at mga bahay na may baliktad na krus sa pinto. Hindi mo kami matutulungan, pulis. Dito, hindi batas ng tao ang nasusunod. Bulong ng matandang lalaki. Lumapit sa kanya si Lola Inga, ang pinakamatandang albularya sa baryo. Baluktot ang likod, maputla ang balat, at may mga mata na parang laging gising. Sabi niya, "Tagalabas ka, hindi mo alam kung saan ka pumasok. Ang lugar na to, nilamon na ng sumpa ng tik-tik ng lubog." Aswang na naman yan, hindi ako naniniwala. Maniniwala ka rin kapag narinig mo ang tunog niya, kapag nakita mong nilalapa niya ang kaluluwa ng taong mahal mo. Sabay, abot sa kanya ng isang botelya ng itim na langis. Pag naramdaman mong may malamig na hangin, ipahid mo yan sa dibdib mo. Yan lang ang proteksyon mo laban sa kanya. Madaling araw. Tahimik ang lahat, pero ang hangin ay parang humihinga. Sa labas, may narinig siyang tunog na tik-tik, tik-tik, tik-tik. Tumingin si Lando sa bintana. Wala. Ngunit sa anino ng buwan, may isang babaeng nakaupo sa puno ng niyog. Nakayuko, mahaba ang buhok, at may mga pakpak na parang balat ng paniki. Sino ka? Bigla itong tumingala. Pulang mata. Matulis na ngipin. Ngingit nang kumurap siya. Wala na. Pagbalik niya sa loob ng bahay, may dugo sa sahig. At sa mesa, nakaupo ang isang ulo ng baboy. Buhay. Ngunit walang katawan. Bubuka ang bibig nito at nagsalita. "Bumalik ka na, Lando. Hindi mo maililigtas ang mga patay." Kinabukasan, napansin niyang kakaiba ang mga tao. Tahimik pero may mga marka ng kagat sa leeg. At sa gitna ng baryo, may lumang simbahang nakasara sa loob ng 50 taon. Pinilit niyang buksan. Sa loob, may mga batang nakaupo sa sahig, walang mata. Nakatingin sa kanya. At sa gitna ng altar, may itim na bato na kumikislap na parang may dugo sa loob. Lumabas si Lola Inga sa dilim. "Yan ang puso ng tik-tik."
Isang nilalang na ipinanganak mula sa dugo ng pari at ng demonya. Sinubukan nilang sunugin, pero hindi siya namatay. Nagbalik siya sa bawat anak na ipapanganak ng baryo. Tahimi si Lando. Kung totoo yan, paano ko siya papatayin? Ngumiti si Lola Inga. Hindi mo siya mapapatay kasi ang laman ng halimaw ay laman din ng dugo mo. Kinagabihan, nagising si Lando sa iyak ng babae sa labas. Nang silipin niya, nakita niyang si Lola Inga. Pero ngayon, nakalutang sa ere. Lumabas si Lando sa gubat. Dala ang lumang baril at ang itim na langis ni Inga. Alam niyang darating ang sandali. Ang gabing haharapin niya ang kanyang sariling dugo. Ang mga tiktik ay dumating. Mga nilalang na dating tao. Ngayon ay halimaw. At sa gitna nila, si Rafael. Nakaputi, nakangiti, at may itim na mata. Tay, lumuhod ka. Ako na ang bagong hari ng lubog. Kung totoo yan, papatayin mo muna ang sarili mong ama. Sabay sabog ng putok. Ngunit bago tumama ang bala, lumipad si Rafael at nilapitan siya. Tinanggal ang baril sa kamay niya at idinikit ang noo sa kanya. Tay, naririnig mo ba ang tibok ko? Tahimik. Tik, tik, tik. Ngunit mayon, dalawang puso ang sabay na tumitibok. Ang lupa ay umanig. Ang mga nilalang ay nagliyab sa liwanag ng buwan. At sa gitna ng apoy, nakita ng lahat kung paano nagsanib ang dugo ni Lando at Rafael. Isang bagong nilalang ang nabuo. Hindi tiktik, hindi tao. Isang manunugis ng kadiliman. Ang balat ni Lando ay nagkulay itim, ang matay pula, at ang mga pakpak ay lumitaw mula sa kanyang likod. Hindi para lumipad, kundi para habulin ang mga halimaw ng gabi. Isa-isang nagliyab ang mga tiktik. Sigaw dito, kalmot doon, hanggang wala nang natira. Ngunit bago tuluyang matapos, si Rafael ay nakahandusay. Duguan. Tay, tapos na ako. Pero ikaw na ang bantay ng mundo. Lumuhod si Lando, yakap ang anak. Ngunit nang tignan niya ang dibdib niya, ang puso niya ay hindi na pula. Itim na. Lumipas ang mga taon. Sa gilid ng kabundukan ng Negros, may nakatira raw na lalaki na walang anino. At sa gabi, naririnig ang mga pagaspas ng pakpak. Ang tawag ng mga taga roon sa kanya ay ang itim na puso. Sabi nila, hindi siya halimaw. Hindi rin tao. Siya ang bantay sa pagitan ng liwanag at dilim. Tuwing may batang nawawala, tuwing may aswang na lumalabas sa gabi, isang lalaking manunugis raw ang lilitaw. May pulang mata, may baril na amoy langis, at may tatak ng krus sa dibdib. At bago lumubog ang araw, maririnig ang huling bulong sa hangin. Hindi ko pinatay ang halimaw. Ako ang ginawang halimaw para pumatay sa kanila. Hanggang ngayon, tuwing hating gabi, sa mga bayan sa paanan ng bundok ng San Raga, may mga taong nagsasabing may aninong dumadaan sa kanilang bubong. Tahimik, mabigat. At pagkatapos, tik, tik, tik. Kapag narinig mo yan, huwag kang lumabas. Hindi yan tik-tik. Hindi yan multo. Siya yan. Si Lando de la Peña, ang manunugis ng kadiliman. Ang huling lalaking nagkaroon ng itim na puso.
Lumipas ang 3 dekada matapos ang Sanraga Day. Wala nang nakakaalala sa pangalang Lando de la Peña. Walang mga sundalong nakakita sa kanyang katawan, walang labi, walang ulat. Pero tuwing gabi ng bagong buwan, may mga ulat ng itim na ibon na lumilipad sa mga baryo ng Raga at mga bangkay na natatagpuang tuyot ang dugo. Sa kabilang banda ng lungsod, isang dalagita ang lumalaki sa kumbento. Si Maya, anak ng isang Ramirez na hindi niya kailanman nakilala. Tahimik, masipag, at laging ginugulo ng mga bangungot. Tuwing 2:00 ng umaga, lagi siyang nagigising na may sugat sa palad at amoy ng asupre sa hangin. Sa eskwelahan, kakaiba si Maya. Matalino, pero madalas mapagtipan. Isang gabi, sinubukan siyang takutin ng mga kaklase niya sa lumang gusali ng paaralan. Ngunit kinabukasan, ang 3 nambastos sa kanya ay natagpuang walang muka, parang hinigop ang laman. Walang nakakita kung sino ang may gawa, pero nakita sa CCTV ang aninong dumaan sa koridor. Isang babae, mahaba ang buhok at may pulang mata. Mula noon, tinatawag siya ng mga tao sa campus na anak ng demonyo. Isang gabi, habang naglilinis ng library, nakakita siya ng lumang diary na may pangalan, ang manunugis na si Ramirez. Binuksan niya iyon at doon niya nabasa ang kwento ng kanyang ama, ang manunugis ng Sanraga, ang huling nakipaglaban sa mga aswang at ang sumpang dala ng bertud ng manunugis. May nakasulat sa dulo ng pahina, "Sa sinumang magmamana ng aking dugo, tandaan mo, ang dilim ay hindi laging kaaway. Minsan, ito ang kailangan mong yakapin para mailigtas ang liwanag." Biglang lumamig ang paligid, at sa salamin ng library, nakita ni Maya ang refleksyon ni Lando, ang lalaking may itim na puso. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang mawala ang mga tao sa bayan. Hindi mga aswang na yon, mga sigbin, mga wakwak at tiyanak na ginawang sundalo ng dilim. Pinamumunuan sila ng isang nilalang na matagal nang nagtatago, ang dating anak ng isang manunugis, si Rafael, na hindi pala tuluyang namatay. Ang katawan niya ay nabuhay mula sa mga abo at ngayon siya ang hari ng mga anino. Kung hindi ako magiging anak ng liwanag, ako na lang ang magiging Diyos ng dilim. Sa gabi ng 10 pagkawala, napagtanto ni Maya na siya lang ang nakakakita sa mga nilalang. Isang tinig ang narinig niya sa loob ng kanyang ulo. Ang tinig ni Lando. "Maya, dugo mo yan. Taming ikaw lang ang makakapatay sa kanya. Buksan mo ang puso mo." Sa ilalim ng buwan, tumigil ang hangin. Nagsimulang umitim ang mga ugat sa braso ni Maya. Ang mata niya ay kumislap sa pulang liwanag. At mula sa kanyang likod, tumubo ang pakpak. Hindi tulad ng tiktik, mas malalaki, mas mabigat, mas makapangyarihan. Hinarap niya si Rafael sa tuktok ng lumang simbahan. Ang paligid ay puno ng mga nilalang ng gabi. Ang langit ay kulay abo, at ang buwan ay nakatago sa ulap. "Hindi mo kayang patayin ang sarili mong dugo," sabi ni Rafael. "Hindi ko kailangang patayin ka. Kailangan lang kitang takusin," sigaw ni Maya. Nagdugtong ang kanilang mga anino, ang simbahan ay yumanig, at sa gitna ng labanan, bumuka ang lupa. Lumitaw ang mga kaluluwang nakulong sa ilalim ng Sanraga. Muli silang nagharap, dugo laban sa dugo.
Ang huling putok ng baril ni Lando ay biglang narinig. At sa isang iglap, nagliyab ang katawan ni Rafael sa itim na apoy. Hindi mo alam ang sinimula ng ama mo. At sumabog ang lahat sa liwanag. Pagkatapos ng gabing iyon, walang nakakita kay Maya. Ngunit sa mga baryo ng Raga, may mga kwentong muling lumitaw. Isang babae raw na may pakpak, may mata ng apoy, at dala ang lumang baril na may krus sa hawakan. Ang tawag sa kanya ng mga matatanda, Lagal Baryo. Sabi ng mga albularyo, ang dugong dumadaloy sa kanya ay itim na apoy, ngunit ang kaluluwa ay nananatiling tao. Tuwing gabi ng bagong buwan, kapag may maririnig kang mababang boses sa bubungan, huwag kang lumabas. Hindi yan tiktik, hindi yan multo. Siya yan, ang manunugis, ang tagapagmana ng sumpa at katarungan. At sa dilim, maririnig mong muli, tik, tik, tik. Ngulit ngayon, ang tunog na yon ay hindi babala. Isa na itong pangako.